Hello? Hello. Ay, Hello. para maaliwalas tayo ngayon. Sana all. Walang problema. Sa pangalan po na ilang Panginoong Jesucristo, isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Siguro po magtataka kayo bakit wala sila Brad. Kasi po, yung isa nating kasangkapan, may lakad sa Legazpi. So, siya po muna pinadala ko sa Salubon. Destino ko po dito, kaya dito ako, doon siya. Siyempre ako yung head, susunod siya sa akin. Pero mas matanda yun sa akin. Una po ang magpasalamat natin sa dakilang Panginoon sapagkat niloob niya na pagsama-samahin tayo sa buong na ito. Sabi nga, katulad yan ng isang tao na umili ng mga bagay sa iba-ibang lugar, inilagay sa isang lalagyan, pinagsama-sama. Bagamat tayo'y magkakaiba-iba ang pinanggalingan, pero dahil sa kanyang kalooban, andito tayo. Nagtitiis, napagwikaan, minsan masakit, minsan naman hindi. Minsan nakaka-relate, minsan naman natutuwa. Yan po ang salita ng Diyos. Kapag hindi nasasaktan, ibig sabihin manhid na. Pero kapag nasasaktan, yun na yung salita ng Diyos na kumakatok sa puso natin. Brothers, magbago ka na. Sisters, magbago ka na. Kumakatok po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Meron po tayong mga sitas, Arlene. Parang mahaba po yung topic natin yan. Pero, sabi nga, ang daloy ng Espiritu Santo ang mananahan sa bawat isa sa atin para bigyang buhay ang Ebanghelyo na itinakda sa araw na ito. Ngayon po, meron pa tayo dito isang sitas ayon sa Ebanghelyo ng Apostol Juan. Sa Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang sa 30. Ito po ay isang buhay-buhay ng ating dakilang Panginoon. Kung pakita natin sa kwento. Dumating ang isang babae taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya sinabi ni Jesus, painumin mo ako. Kumbaga, meron dong balon na gawa pa ni Jacob noong panahon ni Jacob. Kumbaga, ang mga Samaritano, sapagkat ang mga Samaritano, ang tawag doon, yung mga nakatira Samaritano. Parehas naman Pilipino, ang bansa Pilipinas. Nasa Bicol ka, ang tawag sa'yo Bicolano. Katulad din. Pag nasa Samaria ka, ang tawag sa iyo Samaritano. Pag ikaw ay Hudyo, nakatira ka sa Huda. Ngayon, yung balon nandun sa sakop ng Samaria. Sapagkat noon, nung panahon ni Jacob, hindi pa kasi na babahagi yung mga lupa noon sa 12 angkan o 12 ng anak. O 11 anak. Sapagkat yung isa pala, nasa templo, yung mga Levita. Ngayon, nung may isang Samaritana na umiigib doon, naparoon din naman si Jesus. Pero, ano nangyari? Nauhaw ang ating dakilang Panginoon, nung umiigib na yung Samaritana, sabi ng ating dakilang, painumin mo ako. Siguro naman, kung tayo mapunta sa isang lugar na hindi natin kilala, hindi natin kabisado, kapag may nakita tayong tubig, hindi naman masama magsabing makiinom. Pero ano nangyari? Sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsipagbili ng pagkain. Ito nga ang imposible. Bakit? Paano po ito naisulat ni Juan Evangelista na samantalang ang kanyang mga alagad kasama si Juan Bautista, wala doon, ang nandoon lang ang Panginoon at Samaritana. Paano nakuha ni Juan Bautista ang buong kwento? No, samantalang wala siya.
yan ay dikta ng Espiritu Santo. Sapagkat nasaksihan ng Espiritu Santo ang mga pangyayari, kaya yung pinasulat kay Juan Bautista. Nangyari muna bago isinulat pagkatapos na mangyari. Na magbalik na muli sa Diyos ang ating dakilang Panginoon. Ano nangyari? Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nga ikaw na isang Hudyo humingi ng maiinom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Totoo po yan. Sapagkat kahit man ang ating dakilang Panginoon na nagpili ng 12 alagad, may warning siya. Sapagkat yung lugar ng Samaria, lugar na po yun ng hintel. Kumbaga, ang panangaral ng Ebanghelyo, exclusive lang sa mga Hudyo. Sapagkat si Kristo, lahi din ng Hudyo. Pero yung mga hintel, hindi doon pinapahintulutan ng ating dakilang Panginoon makarating doon kahit isa sa kanyang mga alagad. Patunayan natin. Sabi sa Mateo 10, ang sabi ganito, 5. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbili na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hintil at huwag kayong magsipasok alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Ibig sabihin, pinapangilinan ng ating dakilang Panginoon yung kanyang 12 alagad na huwag lalagpas dun sa boundary. Kapag lugar na ng Samaria, hindi na dapat sila magarating doon ng pangangaral ng Ebanghelyo. Dapat dito lang sa sakop kung saan ipinahihintulot ng ating dakilang Panginoon, doon lang sila dapat magpangaral. Kaya po, kumbaga, sa kalagayan yan, dito po, hindi talaga pwedeng makipag-usap ang mga Hudyo sa Samaritano o Samaritana. Pero bakit ginawa ng ating dakilang Panginoon? Sapagkat sa Kanya magmumula ang pagbubukas para ang Ebanghelyo ay makarating sa labas ng puda. Si Pedro nga nung natakot, anong ginawa ng Diyos kay Pedro? Mayroong isang kumot, punong-puno ng hayop, bumababang mula sa langit. Ang sabi kay Pedro, magpatay ka at kumain. Sabi ni Pedro, Panginoon, kahit kailan, hindi pa nakatikim ng anumang bagay na marumi ang aking bibig. Ang mga bagay na nilinis ng Diyos ay nilinis na nga. Ibig sabihin, binubuksan na ng Diyos ang pangangaral sa labas ng Huda, sa labas ng Israel. Kaya sinubo na doon si San Pablo para mangaral sa mga hintil. Dahil, kahit nga yung mga Hudyo, kahit na yung mga tao doon sa Israel, hindi kinilala si Jesus. Marami siyang pinagaling. Marami siyang tinulungan. May bulag na kakita, may bingi na karinig, may kung ano-ano pa, may pilay na kalakad. Pero sila pa ang nagsigaw, ipapok sa krus. Bakit? Yun ba yung gaganti mo? Tinulungan ka na nga, sisigaw ka pang ipapok sa krus. Ganyan po tayo. Sa tinabi-nabi ng ginawang kabutihan sa atin ng Diyos, ito lang naman ang hinihingi ng Diyos. Tuwing linggo dapat nagsisimba ka. Hindi man tayo nagsalita na ipako sa krus kapag hindi natin sinunod para na rin natin muling ipinapako sa krus. Dahil nasusunod yung sarili nating kalooban at hindi yung sarili niyang kalooban. Hindi, marami akong labahin, buti ka pa, marami kang damit na paglalaba. Samantalang yung mga walang damit, ano kayo ibahagi mo na lang para konti lang yung labahin mo. Baka araw-araw makapaglaba ka. O, ano pang sabi dito? Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana. Sumagot si Jesus sa kanya sinabi, kung napagpagkilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi,
painumin mo ako, ikaw ay hingi sa kanya at ikaw bibigyan ng tubig ng buhay. Siguro po, marahil, baka may halimbawa, katulad ng isang anak, may warning, alis ako ha, huwag kang magpatuloy ng iba. Paano kung may lumapit, humihingi ng tubig na may inom? Dahil nga doon sa sinabi ng ina o magulang, hindi niya gagawin yun. Paano kung itong sinabi, kung napagkikilala mo sana kung sino ang kausap mo, marahil ay paiinumin mo at bibigyan naman kita ng tubig ng buhay. Ngayon, ano ba ang tubig na yan na ibibigay ng ating dakilang? Ang hinihingi ng ating dakilang Panginoon, pampatig-ihaw. Uhaw. Ang ibibigay naman ng ating dakilang Panginoon, tubig sa makatuwid bagay, Espiritu Santo. Na kapag yan, nadadama natin, na pagkikilala natin, may presensya ng Espiritu Santo ang lahat ng ating mga ginagawa, doon po may kasiguraduhan ang ating pagkatao. Na pagdating sa paghuhukom, hindi na tayo dadaan sa hukuman, kundi ihiwalay na tayo ng Diyos doon sa mga maliligtas. Sabi dito sa, basahin natin sa Apokalipsis. Sabi sa Apokalipsis 21, ganito nakasulat. At ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumaparito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Sa makatuwid, Espiritu Santo pala ang ibinibigay na tubig. Nakakulangan ng hindi tayo magsasukses o magtatagumpay sa sanglibutan. Kung sabi nga, mali ba na ang tao ipanganak na muli? Sa tubig at sa Espiritu ay hindi siya mapupunta doon sa isang bagay na dapat lalakaran natin. Bakit po? Kasi yung dati natin pagkatao, suwain, makasalanan, makasanlibutan, mapanglibak, mapangalipusta. Pero kapag tinanggap natin si Kristo at binago tayo, hindi na tayo yung dati. Kinalimutan na ng Diyos yung dati nating pagkatao. Bago na tayong nilalang sa harapan niya. Kaya dapat maging mapag-ingat na rin tayo sa ating sarili na hindi na dapat natin ginagawa ang mga bagay na dati natin ginagawa. Dahil po, kung ginagawa pa natin yung dati natin ginagawa, wala tayong pinag-iba sa aso sa kababoy. Nagbabalik na muli para maligo sa pusabi at sa aso, matapos na isukan, Lord, humihingi ako ng tawad, magbabago na po ako. Pero kinakain muli yung suka. Aso ba tayo? Baboy ba tayo? Siguro hindi naman, pagkatao tayo. Kaya dapat po, gawin natin bilang isang bagong nilalang na tao na dapat matuwid na ang ating ginagawa. Kung hindi natin kaya magpatawad, kung hindi natin kaya na gumawa ng mabuti, ang Espiritu Santo po ang tutulong sa atin para gawin ang mga bagay na imposible natin gawin. Yan po yung tubig na magbibigay ng hatid o kaya kung sa ating mga pagkauhaw, magpapating-uhaw sa atin. Ano bang sabi dito? Sinabi sa kanya ng babae, wala kang sukat isalong ng tubig at malalim ang balon, saan naroon ang tubig ng buhay? Dakila, kapag sa aming amang si Jacob, sa aming nagbigay ng balon, at dito'y uminom siya, at ang kanyang mga anak, at ang kanyang mga hayop. Ngayon, nagtatanong ng Samaritana, mas dakila ka pa ba kay Jacob na siya gumawa ng balon? Ngayon, nagtataka na ang Samaritana. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mahuhuhaw. Totoo po.
Kapag umiinom lang tayo ng tubig na yan galing sa isang butil man yan o ano man ang kalagayan yan, nawasa man yan, water station pa yan, maya-maya mauuhaw muli tayo. Pero yung binibigay na natin dakilang Panginoon, hindi na makakauhaw. Hindi na natin kailangan pa ng another na tubig sapagkat wala ng iba maliban dun sa Espiritu Santo ibubuhos sa bawat isa sa atin. Dapat ang sino mang uminom ng tubig sa kanya aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ibig sabihin hanggang sa ikalawang buhay, dala-dala natin yung tubig na yan. Ngunit ang tubig na sa kanya aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Ibig sabihin, kapag tayo noon hindi marunong magpatawad, kapag may Espiritu Santo nang nananahan sa buhay natin, wala nang hanggan ang pagpatawad. Sabi ni Pedro, makailang ulit ko bang patatawarin ang aking kapatid? Baka 7 po ba? 7 times lang ba? Hindi ko sinasabing makapito, kundi makapitong-pung-pito. In English, 70 times 7. 490. Mong patatawarin sa isang araw ang iyong kapwa. Ibig sabihin, kung ang law may unlimited, ang kanin may unlimited, ang pagpapatawa dapat nauna pa palang tinuro ng Diyos ang maging unlimited. Ang pagpatawad. Kung sa loob nga, kahit anong network pwede mong i-text, unlimited nga. Dapat i-apply din natin yung pagpapatawad, unlimited din sa kapwa. Paano pa ulit-ulit na? Naabot mo naman yung 490. Baka hindi pa. Isang araw lang yun ay kinabukasan, another 490. Hindi yan sa buong buhay yung 490 beses lang na magpapatawad. Bawat araw lang yun. Sabi dito, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw. Ni pumarito man ang sa ganito kalayo upang umigit pa. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Dito po, kumbaga, niyaya ng ating nakilang Panginoon yung Samaritan, tawagin ang asawa. Anong sagot ng babae? Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa, at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan. Ang sabi ng ating dakilang Panginoon, tawagin mo ang iyong asawa. Mabuti yung Samaritana, nagtapat, wala akong asawa. Dahil po, totoo naman talaga. Nagkaroon siya ng 5 nakalibin, pero ang isa doon, hindi niya napangasawa. Ibig sabihin, nagsalita siya ng katotohanan. Kaya anong sabi ng ating dakilang, mabuti ang pagkasabi mo. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kung ikaw ay propeta. Kumbaga, nagtataka na yung Samaritana. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kailangan pagsambahan ng mga tao. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras ni kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Kaya po, kumbaga, nakarelate na yung Samaritana. Kasi noon, ang lahat ng mga tao nakapaligid, lahat nagsasamba sa Jerusalem. Kahit gaano man kalayo, kaya nga pinapatuot-padlot yung ikapo. Yung ikalawang bahagi ng ikapo. Kasi 3 yan ikapo eh. Yung unang ikapo, yung pinakamaganda mong hayop yan, ika-10 bahagi, susunugin yan, iaatang. Doon yan sa mga Hudyo lang.
Ang ikalawa, kapag may pagtitipon, magbubukod ka ng isang kasampung bahagi, pero hindi mo dadalhin sa templo. Altansya mo yun. Kapag may mission ka, kukunin mo dun yung panggastos mo. Pero noon, hindi wala pang pera. Halimbawa, may 10 baka ka, yung isa doon, ilalaan mo, gagamitin mo yun sa may misyon. Siyempre, kung malayo pa ang babiyahin mo, halimbawa kung galing Maynila, o galing dito hanggang Maynila, kung ibibiyahin mo pa yung bata, patay na yun dyan, parang sa Lucina. Kaya sabi doon sa ikalawang parte ng pagbibigay ng ikasampung baka, kung malayo ang inyong pag-aalayan, ay iyong ang sasalapiin. Iko-convert sa pera, ibibenta mo yung baka. Pagdating doon, bumili ka uli. Nang susunugin mo. Pero hindi po susunugin ang bibilin. Pansarili mo yung gastos. Gagamitin mo. Sa pag-uwi mo, mayroon kang panregalo o kaya pasalubong sa iyo kung babalik ka. Ibig sabihin, yung ikasampung bagay, gagastahin mo yun sa pagsamba, sa pagtitipon. Siguro kung i-apply natin yan, ano kaya apply natin yung ikasampung bagay? Kahit hindi na pansa. Yung ikasampung bagay, hulog natin dito isa. Yung ikasampung bagay, itong mission ko sa 2025. October 3rd, mag-Holy Week. Bakit kaya gumawa tayo ng alkansya? Patukan natin yung ikapo. Sariling alkansya, gamitin mo. Para hindi ka na manghiram na hindi ako makakasama, wala akong pang-contribution. Bakit hindi mo gawin ikasampung bahagi, maghulog ka na? Pag naipon yun, buksan mo pag-Holy Week at saka October 3rd, doon mo kunin yung pamasahe. Nasa kasulatan yan. Bakit hindi natin i-apply? Kaya ganun po ang nangyayari. Kumbaga, centralized pa kasi nung yung pagsamba sa Jerusalem lang ginagawa. Kaya hindi ka pwedeng sumamba. Pero anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat alang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Ganun po kasi dati, ang kaligtasan talaga magmumula sa Hudyo. Pero binuksan na nga ng Diyos para sa mga hintin. Datapwat, dumarating ang oras at ngayon nga. Ito na yung ngayon. Ano yung ngayon? Nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Paano tayo sasamba? Sabi dito sa Roma 12, 1. Ikukunik natin paano ba tayo dapat magsamba. Ano ba yan? Bibihis lang tayo, punta tayo ng simbahan, nakagayak tayo. Pag simbahan, tapos na. Hindi. Dapat po, di makitin. Sabi dito sa Roma 12. Kaya nga mga kapatid ko, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Alang-alang na lang sa kahabagan ng Diyos na bagamat tayo ay isang makasalanan, kinahabagan tayo. Dati tayo tinatawag na alipin mo, ngayon tinatawag na tayo anak. Na inyong iharap ang inyong katawan. Buong pagkatao, iharap natin sa Diyos na ano? Aing buhay, active. Ibig sabihin, kapag may kantahan, kanta ka rin. Kapag may nag-iibanghilyo, huwag ka matulog. Kapag nanalangin, pag nagluhog-luhog ka rin. Ibig sabihin, buhay na buhay ka, aktibo nga eh. Haing buhay. Katawan ha, hindi magaspang kasi hindi ako makaluhod sa kulirayuma ko. Sabi nga, bago natin tanggapin ang kung hanggang kailan mo patitindigin ang bandilan ni Kristo. Hanggang may buhay. Paano patindigin mo ang bandilan ng nakaluhod? Hindi
lamadog pala sa uli. Ibig sabihin, pigi pala yung sabi natin habang may buhay. Oh. Buhay, banal, nakapaglinis ba tayo ng kalooban? Nakapagsisi ba tayo? Nakapagpatawa din ba tayo? Sayang yung paulit-ulit ng Ama namin sa panalangin. Patawarin mo kami ng aming mga kasalanan. Gaya naman namin na nagpatawad sa mga may sala sa amin. Hindi ibig sabihin tayo lang yung taga-receive ng kapatawaran ng Diyos. Tayo naman, ayaw natin magpatawad. Ano yan? Pwede ba yun? Tayo muna ang unang magpatawad. Kapag nagpatawad tayo, saka naman tayo. Gaya naman namin. Totoo nga ba? Gaya namin. Nagpatawad eh. Baka hindi. Kaya po, dapat sabi, tutuhanin natin. Na kaya-aya sa Diyos. Wala bang natitira pa dyan? Baka ang pinatawad mo lang dyan, yung pinili mo lang. Yung kumarin mo dyan na palagi nangilibak araw-araw, talit ka pa rin. Ibig sabihin, ubusin mo na. E paano kung pagtulog mo kinabukasan, hindi ka na huminga? May natitira pa dyan. May panahon ka ba maghingi ng tawad? Wala na. Kaya ngayon palang nagpatawad na tayo. Ano pa sabi dito? Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sambahin natin siya sa Espiritu. Hindi sa ribulto, hindi sa kung ano-ano na minsan hinahalik-halikan pa. Kaya nga yung pandemic, di ba yung sabi na, yung cross na libro, Nazareno, hinahalik-halikan pa, siyempre nakakahawa yung COVID, bawal lang humalik. Hawa-hawa lahat yun, kung 1 milyon yun. Di lahat magkaka-COVID yun. Pero ang tanong, totoo nga ba may COVID? Bakit yung mga baliw dyan hindi napahamak? May namatay bang baliw? Bakit? Totoo nga ba mayroong COVID? Kaya ako, hindi ako nagpapakuna. Sabi dito, sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na parurito ang Mesiyas. Ay, mabuti pala ang babaeng Samaritana, nakakaalam din ano. Nalalaman ko na parurito ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Napagparito niya ay bahanyag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Kumbaga, alam ng babae, nagdarating ang Mesiyas, pero sabi ng Panginoon, sabi ko, ako nakaulay mo, yun lang. Kausap ko na ito. Pero ang sabi niya, matalinghaga kasi ang ating dakilang Panginoon. Ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Ibig sabihin, pinag-isip niya pa yung babae. Yan ang ginagawa naman. At sa kanito ay nagsidating ang kanyang mga lagad at sila'y nangagtaka na siya'y nakikipagsalitaan sa isang babae. Gayon ngay walang taong nagsabi ano ang iyong hinahanap o bakit nakikipagsalitaan ka sa kanya. Kaya po, siya nung pagdating ng mga alagad, ang tanong bakit, paano ito na isulat ni Juan Evangelista na umalis nga siya? Dahil sa Espiritu Santo na pagkatapos ng pangyayari, nung bumalik muli sa langit, ang ating dakilang Panginoon sa Kanya na ito isinulat yung mga pangyayari. Kumplitong detalye. Espiritu Santo, hindi kasi mapagsisinungalingan. Kaya po, tayo man, dapat magpakatotoo tayo sa ating sarili. Sapagkat kung nagsisinungaling tayo, nasasabihin, hanggang may buhay, ibuhay pa naman ako, bakit hindi ka pumapunta ng templo? Hindi, nag-away-away. Hayaan mo yung nag-awayan, basta hindi ka kasali sa awayan, pumunta ka, makinig ka lang ng Panginoon. Pagkatapos ng Panginoon, hayaan mo sila mag-away, uwi ka na. Ang importante dyan, nabusog yung Espiritu Santo. Yung panunumpa natin, na ang kanang kamay nakataas, ang kaliwat nakapatong sa banal na kasulatan, totoo, hindi fake. Sabi dito,
Sa gayon, iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa tao, magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kaya ito ang Kristo? Kaya po, kung tayo man po, nasumpungan na natin si Kristo, dapat po, panindigan natin, magpakatotoo tayo sa harapan niya, gawin natin ang naayon sa kanyang kalooban. Ang mga problema na yan, mga hindi pagkakaunawan, normal na yan. Sapagkat, kahit nga ang mga alagad noon, nagtatalo-talo. Ang mahalaga po yan, pagkatapos ng ating mga ginagawa, sa pagbabagong lahi, lahat tayo'y sasalubong sa Kanya. Kaya, gumawa lang tayo ng mabuti para tayo mapabilang doon sa pinaghandaan ng Diyos. Yan po ang dapat na gawin natin araw-araw. Mabuti tayong tao sa kapwa, hindi nagmamalaki, at gawin natin yung kalooban ng Diyos. Sundin natin ang kanyang kalooban, huwag ang sarili natin kalooban. Sapagkat kung sarili natin kalooban, reklamador po tayo. Minsan gusto natin magsimba, minsan ayaw. Ano pa talaga? Ang mahalaga yan, pakatotoo tayo. Kagaya ng babaeng Samaritana, na nangimbita pa siya. Dapat po, hindi lang magtatapos sa atin. Tayo po ang maging dahilan ng liwanag na yan, ibahagi natin sa kapwa na nandidinlan ng pag-iisip. Dali natin dito para makarinig ng ibang ito. Kapag may mga nakikita na tayong may problema, gusto nang magpatiwatal, sabi nga, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ano kung hindi mo sinaway? Nakatali na yung lubid. Hinayaan mo lang, may kasalanan ka po doon. Gawang mabuti yung pagpigil doon. Kaya po, gawin natin ang naayon sa kalooban ng Diyos. Doon mo natin masusumpungan ang tunay na kadahilanan. Kaya tayo tinawag, ibahagi natin yung liwanag sa mga kapatid natin natin. Siguro hanggang yan lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga karaingan, kagalingan sa Diyos. Sinulog natin lahat sa Kanya at pagpapalain tayo ng Diyos. Salamat at isang magandang hapon sa ating lahat.